so for our leaderboards, you may now sit down, guys. No? So let's start with our leaderboards. Okay. Okay, so for the month of April, our top EC for the month. Okay, so top 5 for April 2022 Elite Circle members. Number 5, Vincent John Ahero. Number 4 is Bird and Bing Brabante. Top 3 is Jethro and Jennifer Reyes. Okay. Top 2 is Joshua Wesley Buliser. And number 1 is Pamela Morales. Congratulations to our top EC members. Okay, so excited na ba kayo to find out if your team made it to the list, diba? Let's give it up for our top level 1 top income earners for silver and below, okay? So top 15 is Michelle Honorica. Top 14 is Marilyn Tan. Top 13 is Ronaldo Bautista. Number 12 is Catalina Talata. Number 11 is Jesser John Cuico. Okay, number 10 is Anselma Molino. Number 9 is Wing Sanchung. Number 8 is Eleanor Lucas. Number 7 is Mitchell Ancia. Number 6 is Raymundo Bulos Jr. Number 5 is Vincent John Ahero. Number 5. Okay, number 4 is Bird and Bing Brabante. Congratulations. Our top 3 naman is Jethro and Jennifer Reyes. Number 2, Joshua Wesley Buliser. And our top 1, drum roll please, okay? Number 1 is Pamela Morales. Congratulations to our level 1 top income earners for April 2022. Okay, so and now we extend our congratulations, of course, to our level 2 top income earners. Okay, so number 15 is Reina Ramon. Ina Bermejo, okay. Number 14 is Ivan and Ateli Avera. Number 13 is Mark and Sara Mendoza. Number 12 is Ed and Golden Cotillon. Okay, number 11 is Jude and Ian Seroje. Number 10 is Jenna Maika Yap. Number 9 is Darius and Melina Di Cueco. Number 8 is Cristina Galvez and Colleen Gortiza. Number 7, okay, is Sariel and Madel Campued. Number 6 is Captain Arnel and Mau Camino. Okay, so punta naman tayo sa top 5 natin, guys. So top 5 is Tracy and Jen Esguera. Congratulations. Number 4 is Roy Pontigon. Congratulations. Number 3 is Don and Christine Sanin. Number 2 naman natin ay si Patrick and Michi Sandig. And our top 1, ang pinakaabangan is Jeverly and Carol Santos. Congratulations to our level 2 top income earners for the month of April 2022. Of course, no, syempre kung meron tayong top income earners, meron tayong top 15 growth. So, kasama ka ba dito? Okay, so for April 22, our top 15 growth awardees are, okay, number 15 is Joselito Familiar. Number 14 is Jasmine Raymundo. Number 13 is Arnel Bernabe. Number 12 is Virginia Francisco. Number 11 is Tracy and Jen Esguera. Number 10 is Miguel Tagle. Number 9 is Sean James Camero. Number 8 is Ina Bermejo. Number 7 is Eleanor Lucas.
Number 6 is John Alberto. Okay, so syempre punta naman tayo sa top 5 natin ng top 15 growth. Okay, so sa top 5 may have Don and Christine Sanin. Congratulations, mentors. Number 4 is Jonel Alida and Nilda Santos. Okay. Number 3 is Pamela Morales. Number 2 is Cristina Calves and Michelle Goitiza. And number 1, Clark and Diane de Guzman. Congratulations everybody and to all our top performers. Okay, nawala na po ako ng boses. Nina, excuse me. We would like to congratulate once again all our awardees. May we invite them to step on the stage, please? Yes! Alright, so please For step picture forward. taking po, yung mga awardees natin. Huwag na kayong mahiya. Okay, sa ating mga awardees, Come on. please Para step makita forward. kayo. We are next gen. Come forward. Punta po tayo sa stage for picture taking. Yung mga awardees natin. Okay. Ayun. Guys, wala ba kayong mga kamay habang pinipicturan ang ating mga awardees? Smile. Okay, congratulations once again, our April Leaderboard awardee. Yes, alright. So congratulations to all awardees once again, diba? And now, next gen, are you all ready and excited to learn? Okay, so also to add to your excitement, diba, please prepare your question, diba, after this talk because our speaker will entertain questions. Okay, so kung meron pa bumabagabag sa isip mo, guys, tonight is your chance to ask that question. Okay, so prepare your notebooks and pens as well. And now, guys, that we are all set, without further ado, allow me to properly introduce our very special speaker for tonight, diba? So, pero guys, no, meron akong request, no, pwede ba? Sa kada banggit ko ng credentials niya, can we say wow naman? Kasi she is one of the top leaders in our MLM business. Okay? So, napakahalaga kasi that we have the chance to hear her insight tonight. Okay ba yun? So, and now, okay, so our speaker for tonight is a certified public accountant. Okay. She completed her BS Accountancy degree magna cum laude. She is a former senior auditor at Punong Bayan and is a former accounting instructor at FEU Diliman. Alright, and now she is one of USANA Philippines' respected and multi-awarded top leaders, diba? And a certified next-gen mentor. And one of our favorite speakers, $1 Million Club member and executive emerald director, Mentor Michi Sandig. Puna. Okay, mga students. De, joke lang. I know you're so excited for tonight. Sino excited? I'm so excited. This is my first time to talk ng live. Na-miss ko nang magtalsik ng laway. De, joke lang. Sino rito galing pa from outside Metro Manila? Meron ba? Cavite, ganyan, no? May mas malayo pa sa Cavite? Bulacan! May mas malayo pa po sa Bulacan? Wala na, nasa live na lahat, no? So, online. So, okay lang mo, mag-hi tayo sa mga naka-live. Hello, guys! Sa Grabe, no?
So, I miss yung platform na ganito because sa Zoom kasi, type 1, ganyan lang, di ba? Parang, tapos kahit excited ka na, parang yung excitement mo, parang type 1, tapos emoji lang, ganyan, di ba? So, mas maganda yung nandirito, correct? Okay. So, anyways, good evening, good morning, and good afternoon from all over the world. Welcome to USANA Philippines, no? So, I'm Michi Sandig. I'm doing USANA for 12 years now. Grabe, ang sarap sabihin, 12 years na ako rito, no? I started USANA at the age of 23. So, meron ba mga 20s dito? Less than 25. Guys, yung hindi magsasabi ng totoo, hindi, joke lang. Okay. May 18? Wow, totoo? Sino? Wow! Grabe! Alam ko talaga, Gen Z ka. Alam mo kung bakit? Kasi ang damit mo, DRTK. Alam ko yan, yung kapatid ko kasi bata pa. So, 18 din? Wow, students kayo? Wow, amazing! Okay. So, yung mga 18, uy, bawal yung 17. Okay. Okay. Mahuli tayo. Live pa naman tayo. Okay. Yung mga 18, ang mapapayo ko sa inyo, since 23 ako nag-start, huwag niyong seryosohin yung USANA. Okay? So, medyo magtagal-tagal kayo 5 years para yung totoong start nyo, 23 rin. Okay ba yun? De, joke lang. Joke lang. Because when you start young in USANA, kahit kunwari 18 ka, after 10 years, 28 ka lang. When you start 21, after 10 years, 31 ka lang. When you start 31, after 10 years, 41 ka lang. Hindi ko naman po sinabing kapag mag-start ka ng 60, wala na mangyari sa'yo rito, di ba? Pero, what I'm saying is, habang bata ka, buti at nakita mo yung USANA ngayon. Tama? Tama ba yon yung mga nasa ating 50s and above na, buti nakita ng mga bata yung USANA? Tama? Okay, so let me start my slides, no? I never imagined myself na ito yung ginagawa ko. Sino rito yung first time sa network marketing? May first time ba? Congratulations. 90% of this room are first-timers. First time ko. Sobrang nega ko sa MLM. Meron ba ritong sobrang nega, tapos ikaw ngayon yun lang, ganyan na. Alam mo yun, nega-nega ka, tapos nandito ka ngayon, di ba? So, anyways, sobrang seryoso po ako sa career ko. Okay. In fact, sa work ko before USANA, ayan po yung background ko, nasabi na yan kanina, okay? So, in fact, I am the eldest in our family, no? 6 kaming magkakapatid, okay? Meron ba ritong panganay? Tapos, yung panganay, sa kanya nakasalalay ang buhay ng mga pamilya, ganyan, no? In short, breadwinner. Okay, breadwinner. Meron ba ritong hindi panganay pero breadwinner din? Grabe, sobrang hirap maging breadwinner, tama? Okay. So, kaya ang sabi ng nanay ko dati, anak, mag-aral ka mabuti. Wala akong ibang pwedeng ipamana sa'yo kundi edukasyon. Sino yung nasabihan ng gano'n ng nanay? Okay, natatak talaga yun sa akin. Kasi we grew up in a slum area na literally sa amin, normal yun, naghahabulan ng itak, ganyan, ayan. May nag-aaway ganyan, ganyan. Ganun, normal yun sa amin. O kaya, pag ikaw meron kang motor, halimbawa, may tricycle. Kunwari, kapitbahay namin dati si Ate Celia, may 3 siyang tricycle. Grabe, sobrang yaman naman ni Ate Celia. Ganyan, ganyan. So, mayaman na yan sa paningin ko, no? So, that time, no, ang mindset ko, I need to, kailangan ko umalis sa ganitong sitwasyon. Okay? Kasi, hindi ko kasalanan na pinanganak ako dito, or hindi ko kasalanan na maging mahirap ako, or yung family ko. Pero yung mamatay akong mahirap, kasalanan ko na yon. Tama ba? So, wag mo sabihin mo sa katabi mo, kasalanan mo yan pag namatay ka mahirap. Okay. Anyways, so I graduated with flying colors. Hindi dahil gustong-gusto ko pong mag-aral. Sabi nila, grabe, ang galing naman niya. Manya, kung lahori ka niya. Hindi po dahil gusto ko mag-aral. Pero kasi, meron akong scholarship dati. Kapag sa school namin, okay lang ba si Mentor Ina? Nandito ba si Mentor Ina? Ayun, no? Classmates kami ng college. Ngayon, sa amin, kapag ang grade mo umabot ng mga 92 to 95, naalala mo pa, 92 to 95 yata yun, no?
half, ano na? No? Basta gano'n, 92 to 95, and then 95 point something to 100. Okay, partial scholar, and then full scholar, yung 96 and above, no? So, ang hinahabol ko, mabalik yung, ma-reimburse ako nung binayad nung CAP. Kasi, kung wais yung CAP, wais din ako. Okay? So, dapat ma-reimburse ako. So, yun yung ginagawa ko para magkaroon ako ng pera. Kasi, yung bahay namin dati, lahat ng gamit, improvise. Alam niyo yun? Kunwari, dadaan ka, may table, automatic, aangat lang yung table, again, tapos lalagyan ng tungkod. Ayun. Tapos, sabi ko, pangarap ko magkaroon ng totoong table, pangarap ko magkaroon ng sofa, pangarap, ang dami kong pangarap, no? So, so in fact, naalala ko, nung graduate ako ng college, ang pangako ko nun sa sarili ko, isang take lang ng board exam. Okay, meron ba ritong, may nagbo-board exam, si Nieva. Grabe, palakpakan natin si Nieva. Alam niyo ba, ongoing ang board exam niya? Civil engineering. Naka-take ka na last weekend, no? Ngayon, no? Grabe, no? Tapos, nasa training. Grabe! Yan ang commitment, di ba? Okay, so I promised myself to take the board exam wise and pass the board exam once, no? Once, tama. Kasi, sayang sa time, no? So when I graduated from college, yan po yung trabaho ko, no? So, full-time auditor, itong nandito sa my left, then sa my right side, part-time instructor. Nagtuturo ako ng accountancy. My goal that time was to really build up my credentials. Okay? Kasi nagpe-prepare talaga ako. And sabi ko, hindi pwede na babagal-bagal. Meron ba rin itong ganito, yung career-oriented? Okay? Yung literally hindi umuwi ng bahay? Ganun ako. In fact, okay, nung time na nung nasa office kami dati, I used to work for 12 to 16 hours a day. Tapos sa amin sa audit normally, may tinatawag na audit season, busy talaga yon. Pero may slack season. Yung mga walang masyadong client, wala. Naglalaro, nanonood sine, tapos ako, seryoso ko nagtatrabaho. Tapos, alam mo yung pareho lang kayong sweldo, pero ikaw nagtatrabaho, siya pumipetics. May ganun ba? Okay. Pero I don't really care. Kasi nga, nagbi-build up ako ng aking credentials, no? In fact, it will take you 5 years to become a senior auditor sa aming firm before, but awa ng Diyos, after 2.5 years, nag-senior na ako agad. Okay. Bakit? Okay. Kasi gusto ko mag-abroad. Okay. Sabi ko sa nanay ko, the only way para makaalis tayo rito sa may kumunoy ng kahirapan, ang ano ko dati, tawag ko sa kahirapan, kumunoy ng kahirapan, is mag-abroad. Okay? Tapos, ready na ako mag-abroad kasi senior na yung title ko, no? Tapos, nagpasa na ako resume, ganyan, may mga for interview na ako, ganyan. Dito lang yung office namin, dito rin sa Enterprise, 20th floor. Tapos, palang 9th floor, 24th floor yung Yusana. Sabi ng friend ko sa akin, Ichi, akit tayo 24th floor. Sabi ko na meron dun. Yung sweldo times 4. Ayan. So, syempre, ikaw parang, talaga? Ayan. Sino ritong nagtatrabaho pero ayaw ng sweldo? Wala! So lahat tayo, gusto natin mag-work because we really want to provide better options for the family. Tama? Okay. So nung sinabi niya yon, sabi ko, anong ginagawa? Tapos sabi niya, basta. Ayan. Meron bang nag-invite dito? Tapos ang sagot mo, basta? Okay. Congratulations, hindi mo ma-invite yung friend mo. Tama? Sabi niya sa akin, anong basta? Sabi ko, basta maganda yung product, galing US. Ay, alam ko na yan, networking. Yan o! Ayan, so parang medyo ayoko talaga na networking because yung parents ko, nagne-networking sila, wala naman nangyayari sa kanila. Di ba? Ilang juice na ngayon na inom nila. Tapos, hindi ko nasabihin kung ano yung iniinom, di ba? Tapos, naghihigop ng power. Hindi ako naniniwala. Bakit hindi ako naniniwala? Okay. Hindi mo ako mako-convince sa yung sinasabi mong gagaling, tas iinom ka lang ng juice o kaya hihigop ng power, yung mga negative power, ganyan. Sabi ko, ano ba yung pinagpapasok nyo, ma? Ano ba yan? So, hindi ako naniniwala sa MLM talaga. I've been to 5 times na presentations. I never joined. Kasi yung isa sa mga presentation na napuntahan ko, grabe, sabi niya, ito kotse ko! Pagkasabi niya, ito kotse ko, sports car, pero siya yung driver. Ganyan. Diba? So, hindi ka naman nagmamayabang, pero sa totoo lang, parang sabi ko, yun yung ginagawa ng mga walang magawa sa buhay.
Hello, not me? Yes, yabang ko no? Ang yabang ko dati, no? Tapos, nang matapos na, okay, meron ba ritong nakulitan lang nang matapos na? Okay, congratulations, nasa iyo sana ka na. Di ba? Nang matapos na after a few weeks, no, umakit ako ng 24th floor, ang usapan namin ng friend ko, para lang hindi na bumalik sa area natin bukas. Yun lang, okay. Tapos, the rest is history. Ay, hindi pa. Okay. So, naalala ko si Pat, no? Sinong nagmamoto? Mayroon pa rito. Okay, lang ma-recognize ko yung asawa ko. Hello, Han! Gwapong-gwapo kong asawa. Who would have thought, no? Diba? Itsura namin niya, mukha kami mga butiki, diba? Na nagmamotor, alam mo yon. And naalala ko pa yung helmet na yun. So, sobrang hirap namin yung yellow na helmet na suot niya. Suot-suot ka yan sa EDSA, tapos nagbabiyahe kami. Tapos maya-maya pagtingin ko sa side mirror, shucks, bakit puti na yung helmet ko? Paghawak ko, styro na lang! May galing. Tapos, alam mo yon, pagkatingin ko doon sa may likod yung helmet, ginanong-ganon na ng mga sasakyan. Tapos sabi ni Pat, yan mo, pag-iipunan ko yan, full face na next time, ganyan. Kaya yung second picture, dalawa na kami naka-full face. Tapos, sabi ko sa kanya, magkano ba yung full face? Kasi 2 months bago ako nakasakay ulit ng motor. Sabi niya, 1.5 yung class A. 1.5, 2 months pa iniipon. Grabe naman talaga. Grabe itong buhay natin. Parang, alam mo yan, right now, nakakatawa siya. Pero dati, ang mindset, ang iniisip ko, grabe naman, hirap naman ang buhay namin. 1.5 iniipon pa, di ba? So, ayun, no, until at that time na ganyan yung life namin, ang question ko nun sa sarili ko, are you really living life? Or are you just paying bills until you die? Diba? Are you really living a life? Or nagtatrabaho ka lang para magbayad ng mga kautangan, ng mga bills mo? Hindi talaga natatapos yung bills na yan. Tama? Okay. That's why, pag akyat ko ng 24th floor, I met this person. Okay. Siya yung nag-present. Alam mo yung nag-present sa inyo, wala ka naman naintindihan talaga? Meron ba ritong napresentan, walang naintindihan? Oo, kala, ganyan, no? Tapos, sabi niya kasi sa akin, sabi ko, ano, magkano ba kinikita rito? Sabi niya, extra 48,000. Oh, not bad. Ay, sabi niya, hindi po yun per month, ha? Per week. Sabi talaga. So, ano ginagawa niyo rito? Ganyan. Focus na ako sa lahat ng mga sinasabi niya. Ine-explain niya yung third-party research, yung mga product. Tagal naman ng 48,000 per week. Yun na yung naisa-isip ko, no? Kasi nga, syempre, huwag tayo magplastikan. Sino ba rito nagtatrabaho dahil ayaw mo kumita? Syempre, gusto mo kumita, di ba? Tapos, after ng presentation, wala akong naintindihan sa lahat ng sinabi niya. Ang nagets ko lang, kikita ko $1,000 a week. Yun lang. Meron ba rito walang naintindihan? Tapos, grabe, hindi ka na nakatulog? After that presentation, 1 week akong hindi nakatulog. 1 week. Tapos, sabi ko sa kanya, may isa lang akong question. Magkano kinikita mo? Sabi niya, ganito po, 200,000 per month. Grabe. 200,000 per month. Sabi ko rin sa may katabi ko, office mate ko. Grabe, hindi tayo umuwi. Wala pang 1/4 yung kinikita natin. Siya nagsasalita-salita lang. 200,000. Kaya nating aralin yan. Tapos sabi niya, pwede. Tapos sabi ni Mentor Nat, may concern kayo sa capital? Wala naman. Yeah. Wala naman. But honestly, when I was presented Yusan, I have 0 cash. I have 2 credit cards max out. Grabe, ang yabang ko lang talagang lumakad-lakad sa Ayala na parang grabe talaga. Alam mo yun, senior na ako, ganyan. Tapos nung na-explain yung Yusan, grabe, wala pala akong pera. Doon ko na-realize, parang 3 years na ako nagtatrabaho. Wala akong pera, may mali sa ginagawa ko. Tama. Nung nakita mo yun sana, ikaw ba yung grabe? Kailangan ko maglabas. Ilan ba yan? 4 na packages? Go! Ganyan ka ba? O gumawa ka ng paraan? More than 90% na nag-join ng Yusana, gumawa ng paraan. And you congratulate yourself kasi kahit wala kang pera, nandirito ka. Tama? Alam mo, after ng presentation, I promise myself, kung nagawa ning Mentor Nat, kaya ko din. Why? Sabi ko, anong tinapos mo? Hindi po ako nakatapos ng college talaga. So, anong work mo? Bago ka mag-Yusana, room boy po ako. Grabe, tinginan kami ng tinginan ng friend ko.
Kakainis kasi, alam mo yon? Alam mo kung bakit nakakainis? Kasi ginalingan mo sa work, pero bakit siya parang mas magaling ako sa kanya, pero bakit mas malaki kinikita niya? May mali sa ginagawa ko, ganyan, no? Sabi ko, kung nagawa niya with the market na meron siya compared sa market na meron ko, kaya ko rin to. Tama. Nagawa mong umangat sa trabaho mo, kaya mo rin yan. Tama. Nakatapos ka ba ng college? Sinong hindi? Oh, di ba? Nagawa ni Mentornat, kaya mo. Pero lahat ng mga nakatapos ng college dito, kung nagawa ni Mentornat, kaya nating lahat. Tama ba? Alam niyo, fast forward today, Mentornat is a 4-star Diamond Director. $4 million club member. Grabe, hindi ko na babanggitin kung magkano yung $4 million na yan, pero 200 plus million yan. Ano nasabi ko? Okay. Ano ibig sabihin? When I met him, he's making 200,000 a month. Today, fast forward, he made more than 200 million pesos for 12 years. Okay. Mag-compute ka. Okay. Sabi ng iba, nung nag-join ako ng USANA, hindi naman sure dyan eh. Oh, at least may chance. Tama ba? Yung mga nakikita nyo results dito, may chance na kung whatever result na meron sila, yun din yung magiging result mo eventually. Sa work, sure ako, walang mangyayari sa akin. At sure ako, hindi ako aabot sa 200 million sa 10 taon. Tama ba? Kahit anong compute mo, hindi ka aabot. Di talaga. Di talaga. Di ba? So, imagine mo sabi, kapag ikaw ay single, okay, ganito daw dapat yung kinikita mo per month. 50,000. Sino single? Wag niyo bababa, wag niyo bababa. Okay. Sino single? Wag niyo bababa. Sino kumikita 50,000 a month? Hindi lahat. Tama, hindi lahat. Pero, ang seryoso mo kaya sa work mo? Diba? Do you think kayang kitain yung 50,000 per month sa USANA? Eh, di maseryosohin mo to. Tama. Sino rito may pamilya na? May at least dalawang anak. Okay. Komportableng buhay. Alam niyo kung magkano? 120,000 per month. Okay. Hindi ko yan sinabi, ha? According yan sa NEDA survey. Okay? So, hindi ko yan sinabi. In-screenshot ko lang. Anong ibig sabihin? Lahat tumataas, sweldo lang ang hindi. Kaya kung nagtitiis ka, na ganyan lang yung nangyayari sa'yo, tas nasa USANA ka ngayon, congratulations because you want to level up yung whatever na life na gusto mo. Tama? Okay, sabi nga ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. That was my realization. Why? Sobrang sipag ko mag-work. Malaki naman sweldo ko eh. Bakit pa ako nag-iusana? Sabi nga ni Pat sa akin, ba't nag-iusana ka pa? Malaki naman sweldo mo, 6 digits ka naman. Kasi sabi ko, malaki ngayon. Pero pag ako nag-stop mag-work or ako nag-retire, wala na yung 6 digits na yan. That's why it's really better to start a business today habang ikaw ay meron, kaya mo pa. Diba? Para pagdating ng panahon, pag hindi mo na kaya, yung income mo sa USANA, kinakaya. Kasi na-build mo na ngayon. Tama? Okay. So, wag mo nga hayaan na wala kang gawin ngayon. Because according to statistics ng SSS, ano nakita nyo? 45% dependent saan? Sa relatives. Tama? Yung mga nagre-retire, 30% dependent sa charity. Sa mga nagre-retire, 22% are still working. Okay. Ang daming kala nila, pag sinabi mong working, pag ibig sabihin ba, pag nag-retire ka na, hindi ka na mag-work? Hindi. Kasi we are really designed to work. Ganon tayo ginawa ni Lord. Diba? What I'm saying is, when you reach the age of 60, dapat yung trabaho mo, hindi na siya para meron kang malagay na pagkain sa table. Whether you work or not, komportable buhay mo. But you chose to work because you love what you're doing. Yun yung ibig sabihin ng you chose to work. Pero, ito, 22%, kapag ang problema is kailangan pa rin may mailagay sa table, ay problema yun. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng huminto kasi wala ka nang kakainin. Tama? Okay. 2% are only financially independent.
and 1% rest in peace. Saan mo gusto dyan sa kategory na yan? Tama? 2% or the rest of the 97%? Diba? Or dun sa 1% rest in peace? Diba? Now, if hindi ka magpe-prepare today, okay, you will end up doon sa first 3. That's why it's really better to prepare today. Huwag mong isipin, malakas pa naman ako, malaki naman sweldo ko eh. Hindi. Ngayon ka magsimula habang kaya mo. Tama? Kasi ayaw mo na pag tumanda ka, magiging burden ka sa mga anak mo. Ayaw mo na pag tumanda ka, nag-aantay ka pa ng ayuda sa mga anak mo. Tama? That's based on reality. Correct? That's why yan yung pinag-uusapan namin lagi ng asawa ko. Sabi ko, pag tayo tumanda, hindi pwedeng dedepende tayo sa mga bata. Kawawa sila, may sarili silang buhay. 'Di ba? It's your responsibility, your younger self today, to really put an effort, make an effort na eventually, hindi ka part ng 3 na yon sa unahan. Okay ba yon? Clear? Kaya ka nagyuyo sana. Tama? Everything in your life is a reflection of choices you've made. If you want a different result, make a different choice. Tama? So, gusto mong mabago whatever future na meron ka, simulan mong magdesisyon ngayon. Ngayong gabi, kung hindi ka man nagdedesisyon, di ba? Bakit mo kailangan mag-side hustle? Imagine, unemployment rate, grabe, 45% unemployed. Grabe. Sabihin mo sa katabay mo, unemployed 45%. Buti na lang may trabaho ka. Di ba? Sabi ng iba, may trabaho naman ako eh. Ayan. Sabi ng iba, may trabaho naman ako eh. Ganyan yung react, di ba? Pero you know what, guys? Eventually, yung jobs are being replaced by... Hindi eventually. Right now. Nare-replace na. Dati, kapag nagpa-park, meron pang cashier. Ngayon, wala na. Ticket-ticket na lang. Napansin nyo yon? Dati, kapag mag-order ka sa McDonald's, pupunta ka sa counter ngayon, meron na silang mga ganyan. May mga kiosk na sila. Yung mga self-serving machines. Tama? Huwag mo nga hayaan na makomportable ka sa may work na meron ka kasi hindi mo alam baka eventually i-replace ka na. Tama? So, why do you need to side hustle? Inflation! Imagine yung nasa right side, Jollibee Party, 400 pesos. 1983, Jollibee Party. Imagine 2022 Jollibee Party. Good for 15 guests, 11,500. Ay, hindi kayo na-shock? Oh my God. Good for 60 guests, 26,500. Imagine mo, nagpa-party ka dati, 400 lang. Ngayon, yung butal lang yung ano. Grabe. So, bakit mo kailangan mag-side hustle? Kasi, imagine mo, inflation, yung sinabi ko kanina, what else? Meron pa ba? O, di ba? Sila nga nagsa-side hustle eh. Imagine mo, Sir Lincoln Lim, may-ari ng Toyota Quezon Avenue, president and owner, and he still does Usana on the side. Nung tinanong namin siya, Sir Lincoln, bakit ka nag-Usana? Sabi niya, at first, gusto ko ng products. Pero I realized eventually, kailangan ko rin ng passive income. May ganyan siyang mindset. Di ba? Imagine mo, may-ari ng Toyota nagsa-side hustle, ikaw pa kaya? Tama? Okay. Ano pa? Nandito si Doc Michelle. Doc, okay lang ba? Tayo ka. Okay. Hi, Doc. Doc Michelle Agustin, imagine, ilang years po kayo nag-aral, Doc? 10 years nag-aral after college? So, college ka, 4 years. Aha. 5 years PT? 4 years college? Ay, no, yun na yung college. 4 years medicine. Tapos, if you want to specialize, 2 years. IM, 3 years. 3 years. Surgery, 4 years. So kung i-add nyo siya, after high school, 10 to 11 years. 10 to 15 years. Sino rito willing mag-aral for 10 to 15 years? Sabi nila, ano ba yan, mag-aaral na naman, di ba? Wala na, di ba? Imagine mo,
Nag-aral si Doc for 10 years, 10 to 15 years. Ang bottom line, nag-USANA pa rin. Tama? Ano ibig sabihin? I-shortcut mo na, wag ka na mag-aral. Tama? I-shortcut mo na. Di ba? Ganun din naman ang bottom line, mag-USANA rin pala. Tama? Ano pa? Attorney Nol Castillo. Di ba? Ano ibig sabihin? Si Attorney Nol, hindi basta-basta. Asawa niya, judge, di ba? Tapos, hindi basta-basta yung credentials, nagturo rin ng law. Tapos, sa Supreme Court. Tapos, USANA rin ginagawa. Gaano katagal bago maging lawyer? 5 plus 4 na pre-law. Ay, attorney! Kaya pala mabilis. Hi, attorney. 8 years po. Tapos, ilang years po yung review? 6 months? 3 months lang po. 3 months. 3 months Okay. lang po. Ilang years na po kayo lawyer? 10 years po. 10 years! Grabe, okay lang po ba? Ano po bang name niyo, attorney? Attorney Ides po. Attorney Des. Imagine mo. Attorney Des. Isn't it amazing? Really amazing. Why? Because naisip mo, mag-side hustle ba ako? Parang, gagawin ko ba tong USANA na to? Imagine, nag-aral si Doc, nag-aral si Attorney Des, lawyer, and still they are doing USANA on the side. Tama? Ano ibig sabihin? Matuto tayo sa kanila because they have the experiences and still on the side they're doing USANA. Tama? So ano pa? Oh, ito! Hindi yan basta-basta volleyball player. Sikat na volleyball player. Diba? Si Diana Wong. And still, she's doing USANA on the side. Sa totoo lang, ang daming endorsements niyan. Isang bayaran lang sa kanya, milyon agad yung kontrata eh. Pero how come nag-USANA siya? Kasi advance siya mag-isip. Tama? So, ibig sabihin, all these people are just examples. Kung sabi ng friend mo, ano ba naman yung ginagawa mo? Wala ka na bang makain? Hindi, usana ka pa? Sa totoo lang, yan yung sinabi sa akin dati ng friend ko. Sabi niya sa akin, desperada ka na ba? Wala ka na magawa sa buhay mo, ganyan ginagawa mo. Sabi ko, at the end of the day, hindi naman siya magbabayad ng mga bills ko. At the end of the day, hindi naman siya magbibigay ng mga pangarap ko. So, bakit magmamatter yung opinion niya sa ginagawa ko? Tama ba? So, walang pakialamanan. Tama, if all these people ginagawa yung USANA, ikaw pa kaya? Right? And bakit USANA? Bakit ko bibigay yung oras ko rito sa USANA? Eh, ang galing-galing kong lawyer, ang galing-galing kong doctor, ang galing-galing kong engineer. Bakit ako mag-USANA? Is it really worth the effort? Alam nyo ba, napakaswerte natin because our founder, Dr. Myron Wenz, hindi tayo tinayo kasi yung founder gustong mag-negosyo. Pero gusto niyang ipakalat yung buong USANA sa buong mundo because ang vision niya maging world free from pain and suffering ang buong mundo. Nakakatuwa because ang founder natin, hindi siya pera-pera lang. Right? And talagang lahat ng mga pinagagawa niya sa buhay niya, di ba? Imagine mo, founder siya ng Gall Laboratories, but eventually, na-realize niya, prevention is better than cure pa rin. Correct? So, founded by an actual scientist, what else? USANA is a cellular nutrition company and chooses network marketing as a channel of distribution to share the heart and vision of its founder, Dr. Wenz. Sabi nila, ba't kung maganda yung USANA, bakit network marketing? Ang hirap kaya may explain sa 20-second commercial yung vision ni Dr. Wenz. Tama ba? Explain mo kaya yung intelligence ng 20 seconds. Mahirap! Tama! Instead na magbayad ka ng million for those ads, di bayaran mo na lang yung mga tao to alam mo yon, to present you sana, di ba? Kaya malaki yung kinikita rito. Right? Mas mai-explain ng maayos. Correct? Ano pa? Lahat ng products natin, third party. Kaya ako sold out talaga ako sa USANA because auditor po ako, no? Ang kailangan i-present sa amin, third party research. And when I saw this, sabi ko, grabe, hindi basta-basta yung USANA products because ang claim is third party. Ibig sabihin, nag-undergo ng research. And nung ini-interview ng isang doctor yung si Lyle McWilliam, siya yung author ng libro,
paano ginawa yung comparison. Okay, panoorin nyo na lang na walang sounds eh. Okay, but nakakatuwa kasi, ang pinaka number 1 dyan sa libro na yan, over 1,600 na kinumpare is Usana. Are you proud? Grabe, no? So ano pa, we have scientific partnerships. Imagine, hindi tayo ganito. Grabe, i-take mo to. Bakit? Sobrang ganda nito. Paano mo nasabi maganda? Basta sobrang ganda. Hindi ka ganun magsalita. Tama? Hindi yung, grabe, sobrang ganda ng Usana. Paano mo nasabi? Na itry ko, masarap naman sa pakiramdam. Hindi. Merong backup, di ba? May science behind. And these are our scientific partnerships na hindi basta-basta. Correct? Imagine mo, yung Linus Pauling Institute, i-research nyo yan kung anong klaseng institute yan, di ba? Pero hindi basta-basta yung partnership ng Usana. Ang ibig sabihin, they are really giving emphasis sa quality ng product. Hindi pwedeng hindi quality ang product ng Usana. Tama? What else? Athletes trust Usana. What else? Di ba? Imagine mo right now, we are the official supplement of PBA. Grabe ba yon, di ba? Hindi naman basta-basta magtitiwala yung mga yan ng kung ano-ano lang, di ba? And what else? Bakit network marketing? Oh, okay na ako Usana eh. Eh, bakit nga ba network marketing? Alam nyo ba, may kikwento ako sa inyo dati. Ang pinakahirap na hirap akong tanggapin na network marketer na ako. Pag tinanong ako, anong ginagawa mo sa life mo? What do you do for a living? Ang sagot ko lagi, I'm a CPA by profession. Pero yung networker ako, parang, ew, ganyan pa, di ba? So, hindi ko matanggap. But you know what? When I've read this, nanay ko kasi dati, nung nag-join ako ng Usana, galit na galit sa akin. Sabi niya, ginapang kita! Ganyan, nanay ko. Okay. Lahat na lang, ginawa ko para makapagtapos ka, tapos pag-uusa-usana ka lang. Ganyan, di ba? Usa-usana ang tawag, di ba? But you know what? Concern lang talaga ang nanay ko sa akin kasi hindi niya alam kung ano pinasok ko. Right? Pero imagine mo, Richard Branson, one of the successful businessmen in UK. And you know what? Nung ini-explain niya yung network marketing, sobrang amazed na amazed siya because ito yung business na pwede kang makatulong sa maraming tao through this business. Amazing? Diba? So that's why network marketing is the only way I can see for average people like me to get ahead and get control of my life. Sabi, bakit network marketing? Kasi kahit anong gawin ko, kahit hindi ako umuwi ng bahay, hindi i-award ang company sa akin ng pinagtatrabuhan ko. Never. Kahit ako pa yung pinakamasipag na empleyado. Never. Why? Siyempre, sa anak. Sinong gusto nila, magaling o anak? Anak. Diba? Kahit ikaw pa pinakamagaling, pero merong anak, dun sa anak, siya magmamana. Correct? So, ano yung mga na-realize ko rito? Kailangan mong alamin ano ba yung income na kailangan kong i-build. And ito talaga yung pinaka nag-stick sa akin when I was starting Usana, kung bakit ako nagseryoso rito. Okay. Yung unang income, type of income, is active income. Okay. Wherein yung effort mo is fully dependent sa effort. Yung income mo is fully dependent sa effort na meron ka. Sometimes, yung effort mo, grabe, di ba, yung income, ganun pa din. Okay. Ngayon, there is nothing wrong with active income. Sabihin mo sa katabi mo, walang mali sa active income. Wala. Pero, kung meron kang active income right now, you make sure you also create what? Leverage income. Okay. Bakit? Kasi, kung kaya mong trumabaho ngayon, ang sipag-sipag mo, ngayon lang yan. Why? Tatanda ka din. And yung same energy na meron ka versus yung energy mo pag ikaw tumanda, magkaiba na. That is why, dapat darating ka sa point na pag ikaw umabot ka ng 60, 70, you're still working because you love to work, pero hindi na yun yung main reason kung bakit, hindi na yung work yung main reason kung bakit nakakapagdala ka ng food sa table. Are you getting my point? Kasi ako, I don't have any plans to retire. Yung sabi ng iba, mag-retire ka, just be merry. Ganyan. O kaya mag-retire, mag-travel the world lang. Nako, pag di ka na nagtatrabaho, kunin ka na ni Lord. Joke lang. Diba? Kasi dinesign niya tayo to really work. Correct? So it's just that, pag ikaw tumanda, kailangan, nakabuild ka ng leverage income. Okay? Halimbawa,
bakit importanteng may leverage income ka? Kasi we only have 24 hours today. Lahat tayo. Tama ba? Sabi nila, bakit yung mga mayaman yung mayaman? Because of leverage. Okay. Paano? Halimbawa, Jollibee franchise. Magkano? 40 to 60 million. Okay. Kahit na halimbawa ako nag-invest, yung kaya bang patakbuhin ng estudyante, yung Jollibee branch? Yes! Why? May sistema. Ititrain lang yung mga estudyante, working students, okay? So, ititrain lang yung mga working students, tapos tatakbo na yung branch ko. Okay. Ilan oras meron tayo lahat? 24 hours. But when I hire people, I have number of people times 24 hours. That's leverage. Okay. Ngayon, sino ritong may 40 to 60 million? Tama. Okay. So, ang tanong, kaya mag-open ng Jollibee? Hindi. Okay, so anong gagawin ko? Sige, ang next na isip ko, leverage income. Taxi. Nakasakay na kayong taxi? Okay. Minsan ang taxi, yung driver, siya rin yung owner. Tama? Okay. Pero if you want to leverage at mas malaki yung income mo, kailangan mo maglabas ng malaking pera para magkaroon ng maraming units. Tama? 50 units, 50 taxi drivers, yun yung leverage income na tinatawag. Per taxi, 1 million. Sinong mayroong 50 million? Are you getting my point? Okay. Pero, anong gagawin ko kung wala akong ganong kalaking pera? That's why congratulations because USANA is creating leverage income. Tama? At nandito ka ngayon because you want to create leverage income. Bakit? Kasi nandito ka, hindi mo kailangan maglabas ng malaking pera. Kailangan mo lang matutunan to, tapos ituturo mo, tapos siya ituturo niya, ituturo mo. Magtuturo ka lang pala. Anong ibig sabihin? Kung masipag ka, okay, tiyak yung leverage income mo rito. Tama? Okay. Oh, ang maganda rito, imagine mo, sa active income, no work, no pay, mag-isa ka lang, pwede mo bang sabihin sa boss mo na, boss, mas malaki sweldo mo. Ikaw na mo effort. Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Di ba? Hanggat maraming trabaho sa'yo, yan. Ganyan, di ba? Di ba? Lifetime sacrifice. Tama? Okay. Imagine mo, dito sa may leverage income, 5 to 10 years massive effort. Ano pa? Team effort. Hindi mo mag-isa gagawin. Unlimited income, temporary sacrifice. Sabi nila, parehong mahirap yan ah. Parehong mahirap, but choose your hard. Tama? Parehong mahirap, pero choose your hard. Kung ikaw ngayon napapagod ka, galing kang work, ngayon lang yan. Nag-iusana ka. Diba? Kung ikaw parang, alam mo yun, buong mundo hindi naniniwala sa'yo, ngayon lang yan. Pag dinevelop mo yung sarili mo, ang mga tao hindi naniniwala sa'yo ngayon, eventually maniniwala rin sila. Tama? Okay. So sabi, magbi-business rin ako. Anong gagawin mo pag magre-retire ka na? Kailangan, magbi-business rin. O, magbi-business ka rin pala. Mag-business ka na ngayon, nasa USANA ka na, seryosohin mo tong USANA, so that when you reach the age of retirement like 60, 70, hindi ka nahataw, grabe. Na-realize mo lang na sa kakahataw sa USANA, 60 ka na, grabe, hataw, ka. Alam mo yun? Grabe, no? Eh kung hinataw mo na yan ngayon, eventually, nagtutok ka. Pero yung income mo, pag-check mo, grabe naman, 8,000 agad. Ganyan, di ba? $8,000, correct? Okay, paano ko nasabi? One of our mentors Clark and Diane de Guzman, when they joined USANA, first year, $500,000. Fast forward today, hindi sila bumababa, combined income nila ng 15 million. Worth the effort? Definitely. Di ba? Mentor Nat, grabe. Fast forward today, hindi bumababa ng 20 million yung income nila. Per year, ha? Per year. Okay. Worth the effort? Definitely. Correct? So, sabi ng iba, meron akong tanong sa inyo, anong gusto nyo? 1 million per month? Salary? O piso per month? Obviously, anong pipiliin mo? Ano? 1 million! Kayo naman, para rin mga kaniloloko, di ba? Para naman tayo lokohan, di ba? Kung may utang ka $500,000, di 1 million kunin mo, di ba? Okay. Pero you know what? In USANA, ang pinag-uusapan natin, exponential. Exponential. Imagine mo, first 20 years na nagwa 1 million ka, 20 million yon, tama?
Tapos sabi ng friend mo, naka 20 million na ako. Ikaw, 500,000, di ka ba titigil dyan? Anong sagot? Laman! Okay. Tuloy-tuloy mo lang. Imagine mo, after 30 years, dahil exponential yung growth mo rito, yung 30 million niya, di ba, butal lang. Tama? Exponential ba talaga yung Usana? Definitely. Imagine mo, sabi dito sa Usana Canada page, that was 2020. Congratulations, $13 million club members, that's 650 million pesos in 20 years. Grabe. Exponential? Exponential. Don't judge your initial work. Sometimes, the reason kung bakit napapagod ka kasi bilang kang bilang ng effort mo. Ang tignan mo long term, 10 years, 20 years. Grabe! Di ba? So ang ganda ng Usana, ang ganda ng network marketing. Why me? Di ba? Alam niyo ba, when I started Usana, okay lang, Coach Ina, tayo ka. Grabe! Alam mo, imagine mo. Grabe, tingnan mo, di ba? Sobrang layo. Hindi, joke lang. Ganyan kami, mukha kami mga butiki. Ay, ako lang pala. Si Ina, medyo ano pa dyan dati, di ba? Si Ina, sagana. Yan, healthy. Okay. Both of us, low self-esteem. Okay. Konting kwento lang, si Coach Ina, dati, siya yung isa sa pinaka-weird kong classmate. Okay. So, iyaw mo na, ibabawi ako. Okay, okay. Okay. Nung college kami, di ba uso dati, saan ka na? SNKN, ganun lang, di ba? Siya, saan ka na? Tapos may exclamation pa. Sabi ko, grabe naman ito, ka-weirdo naman ito classmate natin, buong mag-text, ganyan, no? Okay. Tapos hindi siya nakikipag-usap sa mga classmates namin. Okay. Tapos may sarili siyang mundo. Okay. So do you think, pag unang tingin nyo, kaya maging successful? Hindi ko nakitang ganun si Ina. Sabi ko sa kanya, hello Ins, yayaman tayo rito. Ganyan lang, di ba? Pag nag-uusap kami, ang pinag-uusapan, yayaman tayo rito. Ganyan lang. Sabi nila, puro na lang kayo pagyaman, ano ba naman kayo? Pero sa totoo lang, if you really want to level up your life, kailangan sa finances, wala kang problema. Tama? Imagine, look at Coach Ina right now. She is a Ruby Director of Usana. Under niya, merong 4 na Ruby Directors. Almost 10 na Gold Directors. Who would have thought? Saan kami galing? Low self-esteem? Walang skills, walang talent, hindi namin linya to. Wala kaming pera, wala kaming time, wala nga kaming pang auto-order, wala kaming pang upgrade ng 3BC, wala kaming pang bayad ng special trainings, wala nga yung direct sponsor ko. Kami lang nagbobolahan. Pero imagine mo, sabi nga, di ba, ganyan kami before. Thank you, Coach Ina, thank you. You may sit down, di ba? Nag-uusap kaming dalawa, sabi namin, grabe, yayaman ba tayo rito? Yayaman tayo rito! Ganyan yung conviction namin, ganyan, parang baliw na baliw kami, tapos after namin nang tawag namin baliwan, after namin magkwentuhan ng mga pangarap namin, tapos sasakay na kami ng bus. Sinong nakaka-relate ng gano'n? Okay, hindi na uso bus ngayon angkas, ganyan, no? O kaya Grab, di ba? Pero imagine mo, who would have thought, ganyan kami nag-start. Hindi importante yung ikaw ngayon, ang importante yung magiging ikaw. Tama? So, paano mo gagawin? Okay? Year 1, pag-practicean mo yung top apprentice. Imagine mo, kung pag-practicean mo lang yung top apprentice, halimbawa, try ka ng try, na perfect mo yung 1 year, meron kang extra 275,000 isang taon. Di ba? Tapos napagod ka sa $100, nung year 2 mo, naging elite circle ka, $200 naman pinag-practicean mo. That's extra $500,000 per year. Tama? Okay. Year 3, napagod ka sa elite circle na 200, ginawa mo naman 400. Okay? That's 1 million per year. And nung year 4, sabi mo, sige na nga, mag-gold na ako. That's 2.7 million per year. Perfect na 52 weeks. Okay?
So, anong gagawin mo? Kailangan, sino rito mga PPPS and runners? 8 weeks and below. 8 weeks and below. Okay, marami. Congratulations sa mga PPPS runners natin and sa online, di ba? Okay. Anong kailangan gawin ng PPPS runners? Kailangan mong kumita agad. Kailangan mong kumita agad. Okay. Para magkaroon ka ng results agad. Bakit? The first income na meron ako sa USANA, dahil hindi pa ako sold out doon sa thought na kayang kumita ng extra rito, excited ako mag-withdraw the following week. Kasi sabi $100, lumabas sa check stub. My gosh, totoo yata yung sinasabi nila na 200,000 talaga doon sa may check stub. Try ko nga i-withdraw. Lumabas na sa ATM. My gosh, totoo, lumabas sa ATM! And na-build yung belief ko doon. Sabi ko, first $100, totoo. Totoo rin yung 1 million per month. Tama! That is why the first thing you do, if you are running or less than a year ka, create results. Para tumaas yung belief mo sa ginagawa mo. Tama? Sino rito hindi marunong mag-bike? Ay, sino rin marunong mag-bike? Okay. Nung first time mo na matuto, di ba natutumba-tumba ka? Okay. Nung natumba ka, sabi mo, oy, charge to experience, kaya ko to. Di ba? Yung tatay mo, minamotivate ka, ganyan. Hanggang eventually, na-realize mo, kaya ko pala mag-bike. Tama? Pag nagkaroon ka ng belief, tumataas yung potential mo. And pag tumaas yung potential mo, all the more na nagtitake ka ng actions. And all the more na nagko-contribute sa results na meron ka. Are you getting my point? Paikot-ikot lang yan. All the more na kailangan mo mag-create ng small results in USANA para maturuan mo yung sarili mo na ganito pala humataw sa $100. Tapos pag makuha mo, i-celebrate mo. Kahit mag-isa ka lang. Yay! Ganyan. Mag-isa ka lang, no? Tapos sa Saturday, ayaw magsipunta na mga downline mo. Congratulations! Ayaw nila magsipunta. Ikaw nila mag-congratulate sa sarili mo, di ba? Okay. So, ngayon, paano mo gagawin? Number 1, the hard work. Okay? Sabi, alam ko na yan, kailangan naman talaga magtrabaho. Pero alam nyo ba, lagi nyo tandaan, progress, di ba? Kung gusto mo ng progress, kailangan mo mag-sacrifice. And congratulations sa mga offline natin na nandito talaga present sa training natin because I know some of you galing pa sa trabaho, alam mo yon, talaga naman, meron kang deadline, pero pinili mong pumunta ngayon, di ba? May pinagdadaanan ka, pero nandito ka pa rin ngayon, di ba? Pinagalitan ka ng boss mo, pero nandito ka pa rin ngayon at nasa online ka pa rin, di ba? Nag-training ka. Okay? Guys, if you want progress, you need to sacrifice. There's no such thing as may naging magandang result, pero walang ginawa. Yung mga nag-aaral, for example, lahat naman tayo nag-aral. Okay. Ano yung effort pag gusto mong bumagsak? Huwag ka lang pumasok, huwag ka lang mag-aaral, huwag mo gawin project mo, huwag mo gawin assignment mo, automatic babagsak ka. Tama? Pero those people na gustong pumasa, mag-e-effort mag-review, mag-e-effort gumawa ng assignment ng project. Pero those people na hindi lang gustong pumasa, kundi gusto nilang magkaroon ng Latin honors, ay iba yan, dikdikan yan. Tama? Kung ikaw nag-aaral ka lang, mamaya na yung quiz, siya grabe, 1 week na nagre-review, ganon, di ba? So ano ibig sabihin? Gusto mo ng mas mataas na effort or mas mataas na results, taasan mo rin yung effort mo. Tama? There's no such thing as, nangyari lang siya parang gusto ko lang pumayat, tapos, poof, Coco Crunch. Hindi, joke lang. Di ba? Grabe, hinigop yung katabaan ko. Walang ganon, di ba? Kailangan mong mag-sacrifice talaga. And if you want progress, anong kailangan? Sacrifice. Hard work. Di ba? It's not about luck, it's about hard work. And a relentless drive for constant progress. Tama? Next. Sabi nga ni Henry C., there's no substitute for hard work. There is no such thing as overnight success or easy journey. Kaya sabihin mo sa sarili mo, okay lang yan. Walang overnight. Bakit? Kung gusto mong overnight, yung
tumataya nga ng loto, hindi naman nag-expect overnight, mananalo siya eh. Tama ba? Tatay ko nga, mula hindi pa kami pinanganak, hanggang ngayon, tumataya ng loto eh. Di ba? Hard work, pumipila. Tama! Ibig sabihin, lahat ng mga nangyayaring gusto mo na may result, kailangan mong magbigay ng effort. Correct? Okay. Next, activities. Okay. Kailangan merong tamang activity na ginagawa in this business. And when you say tamang activity, kailangan mo lang i-master lahat to. Prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up, ABC rule, promoting events. Di ka lang dapat marunong, master ka dapat. How do you become a master of one skill? It will take you 10,000 hours to master one skill. Nahimatay sila. 10,000 hours. Diba? So, anong gagawin mo para ma-master mo yung Usana? Diba? Pag sinabi ng boss mo, may deadline tayo, bawal mag-lunch. May deadline tayo, walang uwi. Anong sagot? Yes, boss. Diba? 1 week, dito lang tayo. Kailangan magdala ng ano. Ganyan sa amin dati. Okay, dala na kayo ng mga damit nyo, ha? Tapos mga sleeping bag nyo, ganyan. Yes, boss. Magkano? 15 to 100,000. Ang sagot, yes, boss. Sabi ng upline mo, oh, may training tayo, ha? Magpa-power hour tayo, ha? Mag-invite tayo, ganyan, ha? Coach. Ang dami mong excuse. Paano mo mamamaster lahat ng skills na kailangan dito pag marami kang excuse? Tama? I hope you're learning. Hindi po ako galit, no? Okay. Okay. So, paano mo siya gagawin? Kailangan magbigay ka ng time. Kailangan magbigay ka ng time. Pansinin mo, ang isang bagay, pag binibigyan ng time, may nangyayari. Tama ba? Nag-grow. Tama? Tignan mo yung buhay mo right now, alin dyan yung parte ng buhay mo na nag-grow ka? Aside sa lumaki ka physically. Binigyan mo ng time. Tama? Kunwari, maayos yung relationship mo sa asawa mo. Kasi nagbibigay kayo ng time sa isa't isa. Gino-grow nyo yung marriage nyo. Tama? Anything na bibigyan mo ng time, it will ultimately grow. So, kung di ba? Lahat ng binigyan natin ng time sa buhay natin, nag-grow. Kung gusto mong mag-grow yung Usana business mo, anong gagawin mo? Magbibigay ka ng time. Are you getting my point? Okay. And what else? Imagine mo, dati sabi ko, I don't really, parang, ano ba naman to? Anong oras na kami? Nagtitraining pa kami, nasa daan pa kami, nagmamam pa. 12:00 na, parang alam mo yun, antok na ako, pero kailangan magmam. Anong sagot? Yes, coach. Parang, meron pang training meron pang pasok kinabukasan. Anong oras na kayo natapos? 2:00. Pero pag sinabing may ma'am pa tayo, ano sagot? Grabe talaga tong Usana na to. Pero because I really want to grow this business, kailangan kong magbigay ng time for me to grow, for me to develop myself, for me to become a leader in this business. Kaya kahit anong trainings na pinapaatan sa akin, ang sagot ay? Yes, coach! Because hindi mo kayang palakihin yung business pag ikaw mismo hindi ka mag-grow. At hindi ka mag-grow kung hindi mo bibigyan ng time. Tama? Okay. And then, ang daming training, no? Okay. Acceptance. Okay. Puro tama na. Okay. Hindi ako nagpapatama. Yung katabi mo yun, tama. Okay. Sobrang gandang-ganda ako rito sa training ni Coach Cheps, no? Kailangan mong tanggapin na ang pinasok mo, hindi work. Negosyo. Ang work kasi, 15-30. Yung in-effort mo, minsan nga, hindi ka pa umi-effort eh. Meron ka ng sweldo. Sa Usana, grabe talaga. Dami mong kinausap, 100! Wala nag-sign up. Naalala ko dati, excited kami ni Ina. Nag-present kami sa isang school nun dati. Dinala pa namin si Mentor Clark. Grabe talaga. Grabe, mga siguro ganito yung mga teachers. Grabe, isa lang dyan. Ganyan, yun. Sa dami nila, wala man lang nag-pay in. Grabe. Pero, you need to understand, ang pinasok mo, hindi trabaho, negosyo. And kailangan araw-araw, pinalalago mo yung negosyo mo. Huwag ka mag-expect na overnight, biglang nag-amas ka na ng maraming results. Correct? Kailangan mong tanggapin
na kailangan mong i-master yung skills dito. Hindi siya automatic. Hindi porket nag-a-attend ka ng training, automatic, skilled ka na. The only way para ma-improve mo yung skills mo is by doing all those skills. Alam niyo bang hindi ako marunong mag-form dati? After 2 years, saka ko lang natutunan, paano ba yung form na yan? Kasi, ako dati, parang kunwari, naglalakad ako sa Enterprise. Hoy, kilala kita, halika, sama ka sa akin. Ganyan lang ako dati. Imagine mo, ganun ako mag-invite. Ganun lang ako mag-invite. As in, nakasalubong ko sa walkway. Hoy, halika! Ganyan, daling ko na sa may 24th floor. Grabe, imagine. Kaya walang naniniwala sa akin. Pero kahit ganun pa man yung nangyayari sa akin, pinili ko na i-develop yung sarili ko. Tama? Kailangan mong tanggapin na hindi lahat, di ba, magyuyusana. Normal yun. May iba user lang. May iba retailer. Pero there are people na kagaya mo, may gustong mangyari sa buhay, nakita nila yung Usana, nakakita sila ng gem, eto na yon. Tama? Okay. Kailangan mong tanggapin na walang shortcut dito. Lahat na nakikita niyong results in Usana, bunga yan ng hard work, bunga yan ng tuloy-tuloy na hataw talaga. There's no such thing as parang, ang galing naman niya, grabe, sana all. Walang ganon, ang dali magsalita ng ganon, pero sa totoo lang, wag mong tignan yung result, ang tignan mo, paano niya tinatrabaho yung Usana. Tama? Okay? So, it's really worth it at the end. But talaga, worth it ba? Imagine these are the people who are under our organization, na million peso achievers, first class, next gen mentors, gold directors, ruby directors, di ba? Yung mga kasabayan ko dating umiiyak, alam mo yon, nagbabaliwan kami, sabi namin someday, di ba? Parang alam mo yon, grabe talaga itong Usana na to, magta-travel tayo, tapos di natin problema yung ating mga deadlines, di ba? Imagine niyo na nag-South Africa kami, magkakasama talaga kami. Grabe, di ba? Tapos, some of the travels na gusto mo with your family, with your parents, di ba? Lahat pwede mong makuha. All expenses paid travel. Is it really worth it? It's really worth it, di ba? Some of the personal travels, di ba? We got our 10-year multiple entry visa sa US. Amazing. Lahat ng nasa picture, lahat kami, nung nag-start kami, pare-pareho kaming nag-uusap lang na someday, makakarating tayo sa Usana, US, sa Salt Lake City, Utah. And when that happened, alam niyo ang usapan namin? Grabe, hindi pala trabaho ang US, tour lang. Yes! Di ka sa aming mga CPAs, sa amin talaga pag sinabi mong US, trabaho. Okay? So, imagine, Mentor Rowie, grabe. Imagine 2010 income, 202,000. 2020 income after 10 years of doing Usana. Until today. Saan ang galing? Yan! Grabe, Mentor Rowie. Saan ang galing? Mahiyain. Saan ang galing? Hindi talaga nagsasalita. Pero palaban, deep inside. Alam mo yon? Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka pa nag-quit? Kasi nag-quit na lahat. Sabi niya, yayaman talaga ako rito. Babangon ko talaga yung pamilya ko dahil sa Usana. And look at her right now. Totoo talaga. Diba? So tuloy-tuloy. Is it really worth the effort? It's really worth the effort. During our first 2 years, income namin ng Usana, 300,000. Last 10-year income namin ng Usana, grabe, diba? So, baka may mag-screenshot. Okay. Okay. Okay, sabi nga, hindi ikaw yung taong magiging successful ngayon sa Usana. Yung magiging ikaw. Diba? And lahat na nakita nyo ngayon, when you believe you're halfway done. Sometimes, ang pumipigil talaga sa sarili mo is what? Yung paniniwala mo na kaya mo. Kailangan mong turuan yung sarili mo. Kailangan mo turuan yung sarili mo na maniwala. Bakit? Kasi, pag may mga tao nagsabi sa'yo, hindi mo kaya yan at pinaniwalaan mo, totoo yan. Pero lahat ng tao nagsasabi sa'yo rito na kaya mo at pinaniwalaan mong kaya mo, mangyayari yan. Tama? So lahat na results na nakikita nyo inyo sana, grabe, amazed na amazed ka, mga gold directors, kumikita na ganito, milyon-milyon at siya. Grabe, totoo ba yan? Pero you know what guys? Saan nyo nagsimula?
sa paniniwala nila na kaya rin nila. Kaya kung nagawa ng maraming tao, kaya nyo rin. Tama? So yun lang. Maraming salamat. God bless everyone. So, H is for hard work. A is activities. T is time. A is W is worth it. So hataw na tayo. Tama? Let's do this. Ayun, thank you. Okay, so palakpakan naman natin ulit si Mentor Mitchie Sandig, guys! Alright, so thank you so much. It is really worth it, guys. And please, let's extend, no? Mentor Mitchie, can you please stay on stage kasi meron po tayong Q&A sa ating mga participants on Zoom. I-chat nyo na po ang mga questions nyo. Don't miss this chance kasi we will entertain 3 questions. Okay, so dito po ba sa live event natin, meron po bang may question dito? Taas po ang kamay sa may question. Okay? Meron po ba? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wala po tayo. Pero meron po akong question. Meron? Alright, so please, step up on stage, please. Okay, so, ayan. So, What's your name? Ann. Hi, Ann. Anong work mo? Full-time mom. Okay. Ilan anak mo? 2. Okay. Congratulations, andito ka, ha? Yung anak mo nasa bahay. Di ba? Okay, go. Good evening po, Mentor Michi. Good evening. Question ko lang po kasi PPPS runner po ako. So, I have 5 more days. So, Mentor Michi, can you give me some advice para matapos ko yung PPPS bago yung deadline? Okay. Mentor Rowie, okay lang ba tayo ka? Yan, okay. Lagi ko talagang... Grabe yan, okay. Lagi kong ine-example si Mentor Rowie every time na may naghahabol ng PPPS. You know why? Ang tanong ko lang sa kanya, naniniwala ka bang magiging PPPS ka? Ikaw. Alam niyo ba guys, 2 days before mag-deadline yung PPPS, kulang ni Coach Rowie 4. At nawala ang 2 cellphone niya. At hindi pa uso dati ang... alam mo, hindi pa uso yung Facebook talaga dati, di ba? 2010. Pero ang tanong ko sa kanya, naniniwala ka bang mag-PPPS ka? Naniniwala ka mag-PPPS ka? Yes po, Mentor. If you really believe yung body mo talagang doon papunta, magti-take ng actions. Because I hit my PPPS an hour before the deadline. An hour before the deadline. Rowie, an hour before the deadline. Nag-leave siya for 1 day, the whole day, hataw ng hataw, ang mindset on the spot lahat ng kakausapin. And 5 nag-on the spot that time. Grabe. So anong keyword? Belief. Maniwala ka. Kasi kapag naniniwala ka at totoo kang naniniwala, the way kung paano ka trumabaho at kung way kung paano ka kumausap ng tao, grabe, napapasa mo yung energy, napapasa mo yung vision, napapasa mo lahat. Tama? Naniniwala ka kaya ni PPPS? Yes! Naniniwala sila sa'yo, so kaya mo rin yan. Tama. Thank you Ayun. po, Mentor. Thank you po. Welcome. So thank you so much for that question. Okay, do we have other participants na may tanong here tonight? Paki-raise naman po ang kamay. Okay, 5, 4, 3, 2, meron po? Okay, so, eto po. So please stand up po. What's your name? Nico po. Hello Nico. po, gandang Hello, gabi, Nico. Ma'am Mitch. Bali, ano po kung magpapamember pa lang po ako for you sana. Wow! Welcome to you, Sarah! Ang question ko lang po, in your MLM industry po, what is your most unforgettable moment? Saka paano nyo po na-choose yung moment? Overcome. Okay. Most unforgettable moment. Okay. Every time na, kasi ito rin yung same building na office ko before. So, pag kunwari, umakit ako ng tawag na inakit, elevator. Okay.
Dati, yung elevator ng USANA, ng Enterprise, fully glass. Okay? So, ngayon, dati, meron akong kasabay na office mate. Nakapindot akong 24th floor, nakapindot silang 20th floor. Tapos, nandirito ako, hindi ako mimic. Okay, nasa likod sila. Tapos, nagkatinginan kami sa glass. Yung harap namin, glass. Tapos, ganito. Yaman na. Alam mo, pag ikaw yun, pag nega ka tumanggap, mga to, akala nito. Okay. Pero isip-isip ko talaga, salamat for declaring na yayaman talaga ako rito. Okay. Actually, marami talagang against sa'yo, especially kapag ikaw mataas ang expectation sa'yo or mataas ang background mo or parang, yan ginagawa mo? Lawyer ka pa man din? Doctor ka pa man din? Pero at the end of the day, hindi importante yung sinasabi ng tao Ikaw mismo, di ba? Bakit ka nasa USANA? Bakit MLM yung ginagawa mong industry, di ba? Marami rito, okay lang po ba tumayo rito? Sige, simulan ko po sa lawyers. Mga lawyers, di ba? Si Attorney Des, no? Isa lang yung lawyer natin. Okay, nasa online lahat, no? Okay. Doctors, lahat ng doctors, kahit anong doctor, okay lang ba? Tayo kayo. Okay. Doc Michelle, Doc Noel, di ba? Si Doc Chari ba nandito? Wala. Okay. Di ba? Engineers, lahat ng engineers tayo. Grabe. Mga engineers. Mga nurses, grabe, tayo, mga nurses, di ba? Mga CPAs, may mga CPAs, di ba? In the house, grabe, di ba? Mga nasa managerial ang position. Okay lang ba? Tayo, mga nasa managerial ang position, grabe. Okay. So, ano ibig sabihin, di ba? Kaming mga nag-USANA, okay? Especially yung mga hindi ganun kataas yung background, especially yung mga nasa mataas ang background, minsan ang expectation sa'yo, kung anong tinapos mo, yun talaga gagawin mo. Tapos biglang nag-USANA ka? Ano ba naman yung nangyari sa buhay mo? Kawawa ka naman. Actually, yun yung worst na na-experience ko rito, yung minaliit ka. Pero, sabi ko nga yung judgment nila is not my reality. Their judgment is not my reality. If I accept their judgment, that will become my reality. So, anong gagawin mo? Di ba? Hayaan mo lang pagpag lahat. Lahat na nangyari sa'yo, puro pagpag lang dyan. Lahat ng mga pinagpag mo, nagulat ka, shake mo, yan yung nagpaangat sa'yo. Tama? So, yun. Thank you. Last one. All right. So thank you so much, Nico, for that question. And thank you, Mentor, for answering with so much passion, syempre. And of course, our last question for tonight is from Zoom, okay? So, Mentor Michi, ang question natin from Zoom is, how can I maintain a good relationship with my downlines or to motivate them to have a yes coach attitude if they're so hard to reach because of internet connections, time zone, and different continents? And how do you invite them to attend trainings? Okay, grabe, no? Pang-apply na question. Sa dami ng question yung, how do you invite them to attend training? Yun lang yung natatak sa isip ko. Okay. First, you need to ask yourself, okay, sino rito ang gusto niya, ang downline niya, laging yes, coach ang sagot? Yes? Okay. Sino rito ang downline niya pag sinabing mag-invite, nag-invite? Gusto mo ganun downline? Okay, sige. Sulat natin lahat ng mga gusto mo sa downline mo. Ano yung mga gusto mo sa downline mo? Nag-auto-order. Grabe yung auto-order na yan. Wala na akong pera dati, di ba? Yes, coach. Ano pa? Anong gusto mo sa downline mo? Nasa training. Ano pa? Nag-AO. Nag-sponsor. Ano pa? Nag-i-invite. Ano pa? PPPS? PPPS. Okay. Nagre-reply sa chat. Okay, nagre-reply sa chat. Okay, ano pa? Nagmamam. Grabe. Woo! Ano pa? Sige, listan niyo yung mga gusto niyo sa downline niyo. Nag-i-income. Consistent income. Tama. Ano pa? Nagra-rank advance. Grabe. Ang sarap ng downline na
ganito. Sarap, sarap. Ano pa? Ano pa? Ha? Nag-a-attend ng convention. Grabe, isang invitan lang. Wala nang sinasabi. Grabe, nag-a-attend ng convention. Hindi mo na kailangan mag-promote. Ano pa? Ano pa? Yung gusto niyo sa downline niyo? Ano pa? Ano pa? Nagpe-present, grabe! Sarap naman ng ganitong downline. Tapos, may initiative, di ba? Pag sinakita niya, apply niya, may ginagawa. Ako na bahala. Ganyan, gusto niya yan? Okay. Ano pa? Meron pa? Nagsiserve, di ba? Servant leader, di ba? Ano pa? Ha? Ano? Energetic! Grabe, ang dami. Oh. Okay. Sinong merong downline na merong lahat ng to? Taas kamay. Okay lang ba tumayo? Wow! Grabe! Ilan downline mo? Kasi isa lang. Okay. Okay lang ba tayo kayo? Okay, tayo kayo. Okay. Congratulations sa inyong dalawa. Nandito kayo. Mag-upline, mag-downline, di ba? Okay. Okay. Anong name nyo? Anong? Jessor and Carl. Char? Ano? Char lang. Okay. Okay. Jessor and Char. Okay. Char talaga name mo. Okay. Grabe. Jessor, lahat ng ito, si Char yun? Char lang pala. Sabi ni Char lang. Okay. So nagtanong na, how do you motivate your people to go? How do you train your people na maging ganito lahat? Ang question ko sa'yo, ikaw ba yan? Yes, coach ka ba sa lahat ng oras sa upline mo? Yes, coach ka ba? Sa lahat ng oras, present ka ba sa trainings? Nag-auto order ka, walang miss? Nag-i-sponsor ka ba? Ikaw ba nag-i-invite? Ikaw ba nagrarang PPPS lagi kahit tapos na yung PPPS mo? Nagre-reply ka ba sa upline mo? Baka nag-reply ka sa upline mo, K. Nagmamam ka ba? Consistent ka bang kumita? Nagra-rank advance ka ba? Nag-a-attend ka ng convention? Hindi na yung sinasabi ng upline mo na, attend tayo, tapos ikaw last minute nag-decide. Di ba? May initiative ka ba? Nagsiserve ka ba sa mga tao mo? Energetic ka ba? So, the only way to really motivate your people to do this business is to make yourself successful. Yan yung pinaka-role mo in this business. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi, ikaw yung nakikita nila, ginagaya ka lang. So, ikaw ang role model nila. If you make yourself successful in this business, you will inspire them to move the same way kung paano ka trumabaho. Tama? So, hindi mo kailangan maging gold director ka na, maging diamond director ka na. You cannot push people until sila magde-decide sa sarili nila. Because it's a personal decision. But if you show them the way, if you lead them, how to rank advance, how to do this business, etc., you create results, you're showing results, even if hindi pa sila ganun kataas ang results, they will be inspired. Nagawa ng upline ko, kaya ko din. So model the behavior, model the way, okay? So yun lang, salamat guys. God bless everyone. Thank you so much, Mentor Mitchie, for that wonderful and inspiring talk of yours, diba? Let's give another round of applause. Siyempre, malakas na palakpak sa ating Mentor Mitchie. Okay, so that's it. Okay, all right. So thank you so much for for the learnings, okay, and powerful insights you have shared with us tonight. No, we have truly been inspired. And syempre, yung aking takeaway, no, medyo marami, no. So, walang bilangan ng pagod, guys, 'di ba? Hindi importante yung sasabihin ng iba, 'di ba? Ang importante dito yung magiging ikaw in the process, in your journey here in USANA, 'di ba? So, piliin natin na i-develop yung sarili natin, guys, and
of course, their judgment is not our reality. Okay? So, okay ba yun? So, a little na announcements lang natin for next week's activities, di ba? Okay, so for Wednesday, our power hour, of course, okay, with Sir Jomar Cachuela, our Executive Goal Director, who will be teaching us, di ba, yung prospecting and inviting essentials. So kung hindi mo pa na-master ang prospecting and inviting, you have to attend this training, di ba? And of course, we will be joined by Miss Marge Agosila, our EC and Silver Director. All right, that's Wednesday at 10 a.m. Okay? And of course, kung hindi ka pa nagre-register dito sa ating Success Discovery Roadmap with Sir Jopet Pedroso, di ba? Sino namang naka-attend ng training with Sir Jopet? Okay, taas ang kamay. Maraming hindi pa, guys. So, it's your last chance to register because registration is only until May 17. That's 2,500 pesos. Pero, if you register on or before May 10, that is Tuesday next week, you will avail yung early bird rate of 2,000 pesos. Diba? 500 pesos din yun, no? Pangkain mo or kape, right? Okay, so mag-register na tayo, guys. That is a 2-day event. The first day is on Zoom and the second day is May 22. That is hybrid. Okay, you can scan the QR code flashed on our screens. All right, and lastly, diba, if you haven't subscribed, okay, so announcement lang na we will have no Monday Hustle on May 9 because we have to give way, diba, to our national elections, diba? So nakaboto ka na ba? Ay, nakapili ka na ba ng iboboto mo for May 9? Okay, yes? Are you pink? Are you red? Are you green? Okay, so walang mag-aaway-aaway dito. Just exercise your right to vote and we'll see you on our next Monday Hustle. And syempre, di ba, sa hindi pa nagsasubscribe sa MLM 101, that is only 1,000 pesos. Okay, and you get to avail, di ba, or get access to all of our trainings online. Just scan the QR code flashed on the screen and pwede ka na mag-register. That's it, guys, for our Monday Hustle tonight. And thank you to all of our participants on Zoom and here on the sa big room at the Enterprise Center. That's it. I am your host. Okay, nabulol pa ako. Architect Nina Fianza signing off. Good night and God bless. Guys, yung ma'am nyo po, outside na lang. No ma'am will be held here at the big room. Thank you very much and good night.